What's up mga ladies and mga gentlemen? So nandito na naman ang inyong galang-gala na si Man Behind the Lens. And ngayon, it's definitely a day na meron tayong bibisitahin na cafe na naman dito in Tagaytay. Actually, yung cafe na binibisita ko ngayon is mayroong dalawang branch. So, ito nga yung Tagaytay, then the other one is located in Pasong Langka in Silang Cavite. So, welcome here in Altitude Craft Coffee. So, we are going to try their coffee and foodies. Lalong-lalo na naiintriga ako dun sa latte na ino-offer nila dito. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, let's enter the shop. Then, I will tell you the magic once na na-try mo siya. Okay. So, either way, Yeah. parang ano Tapos, na-explain naman sa inyo yung tamang slurp pag inom ng ganito. Ganun talaga siya. kahit pala yung slurping is may tamang... may tama siya. Oo. Hindi na kwento sa akin yun. So, tingnan natin kung aling side ko. Patapang yung isang yun Then, try nyo dito. Sa kabila. sa kabila. Para nakuha ko na yung ano it's the shape in a way. Yeah. Then, magbe-base siya sa dila. Oh, okay. So parang may paano i-receive ng taste buds mo Yeah. yung ano yung shot ng coffee. Yeah. Okay. Kita yung pagkakaiba. Oh, dito sa isa ang tapang sobrang kumbaga may sipa may sipa yung may pait. May sipa yung coffee dito bitter. Pagdating dito, Nawala. I don't want to say it's sweet pero ano, Sweet, but clean. Clean. mild. Oo. The term for me is mild. Oo. So, what's the logic behind that? Aside from the shape of the of the mouth of the cup. Ano lang, sa dila talaga. Kasi once na dito mo siya ininom, parang pagitna na kagad Dito pag gitna. Sige, subukan ko ulit. Pag dito sa mas sharp, Yeah, hindi ka tulad nung ganito na nasa unahan lang nung dila. oo, subukan ko ulit. Oo, marireceive agad yung central part ng tongue. Yung bitter, Yung bitter, taste. hindi ka tulad ng nandito sa kabila. Dulo, halos front ng dila natin. Oo. Kaya So- yun dun talaga nagbe-base yung magic ng two-way cup natin. So magkaiba. Kumbaga yung intensity ng taste niya magkaiba Magkaiba. depende sa Side.
sa side ng Sa cup. side and sa shape ng Oo. baso natin. That's nice. Grabe, ayan ha. Explain ko lang yung context ha. Ito. Sa lahat ng mga manginginom na... What?! Inom talaga eh. Alak. Sa lahat ng mga coffee enthusiasts natin dyan, sorry for the manginginom ha. No offense dun sa mga nagiinom dyan. So sabi nila, ang magic daw sa taste ng isang coffee ay depende sa shape nung iinuman mo. Yeah. So pag dito sa medyo out, palabas na shape, ito pag dito sa medyo palabas na shape, so parang marireceive nung parang pinaka central part ng tongue mo, yung bitterness. So pag ininom mo siya, yon. Parang litaw na litaw yung litaw yung strong taste ng coffee. Pero pag dito sa medyo papasok, sa medyo pantay na mouth ng coffee. So, yung tip lang ng tongue mo yung makakatama, no? Yeah. Yung tip lang ng tongue mo yung makaka-receive ng taste. Kaya, mild lang. Yan. So, ayan Cafe Trivia 101 tayo Sa lahat ng mga coffee enthusiasts dyan, sa lahat ng mga nagiinom talaga, sa lahat ng mga umiinom ng kape dyan, that's our coffee lesson for today. So, make sure para makuha nyo ang detail by detail nito, take notes na lang, marirealize nyo kung bakit. Thank you. Ordering 1 turon latte, then o-order din ako ng creamy spicy chicken. Okay. Sa turon latte, ice lang siya eh. Oh, yeah. Then what size? Biggest or small? 12, 16. 16 na, make it 16 para medyo ma-enjoy natin. Okay. Potato chips on the side. Potato chips. Okay.
So ayun mga ladies, mga gentlemen, katatapos lang natin mag-food trip dito sa Altitude Craft Coffee. So yes, ngayon ko lang napatunayan na they prove that deserve nila yung name na craft coffee dun sa shop nila. Bakit ba naman? Because of such aesthetic, creativity, and innovation. Hindi lang dun sa interior nila, but at the same time, sa mga ino-offer nila na food. So ngayon, simulan natin reviewin yung latest coffee shop na napuntahan natin, which is Altitude Craft Coffee. So let's go on the place itself. So when it comes to the design of the cafe, most especially the interior, it's definitely relaxing, calming, at saka it is peaceful yung vibe niya. Tapos at the same time, for me, the place is definitely Instagrammable, lalong-lalo na pag pinuntahan ninyo yung second floor nila. There are lots of angles, there are lots of spots that are definitely Instagrammable. Lalong-lalo na yung parang solo seat dun sa second floor na pwede ka talaga magpa-picture dun and feel the vibe of the place. Tapos, bukod dun sa central seat na yun, maganda rin yung there might be instances that you might say designs are simple, but for me, it is definitely appealing. Lalong-lalo na some of the areas inside the cafe are definitely Asian-inspired. Meron pa nga dong pwesto na feeling mo either way nasa Korea or nasa Japan ka. Yung tipong the way you eat, the way you feel their dine-in service, definitely maa-appreciate mo yun. Ngayon, pagdating naman dun sa interior design dito sa baba, it's very welcoming. Kagaya nga ng sabi ko, relaxing, calming, peaceful. Very welcoming yung lugar. And especially, the way the management accommodates their customers, it's definitely mako-convince ka talagang magstay dito. Other than that, sa mga individual na nagdadala ng kanilang mga trabaho sa coffee shop, well, may mga seats dito na definitely accessible siya. Aside from the Wi-Fi, pwede rin kayong mag-charge dito ng mga gamit ninyo if you feel na nalolobat itong mga gadgets nyo na to. Lalong-lalo na yung mga spots dito sa area, guys, pwede kayo dito tumambay hanggang maghapon. So, overall, 10 over 10 ang rating natin sa mismong lugar. Pangalawa, subukan na natin i-rate at i-review yung mga ininom at kinain natin. Unahin na natin yung drink, yung kanilang exclusive na turon latte. Saan ka pa makakakita? It's actually my first time drinking that kind of latte. Very cultural, very authentic. Ngayon, ang nagustuhan ko kasi sa pinaka-presentation nung latte na yun. So, meron kang makikita doon ng mga turon, chunk banana bits na nakastick. Yun pala yung parang pinaka-steerer niya. So, in a way, it's very edible. Pwede mong ipantimpla yung mismong banana na nasa stick para siguro humalo yung lasa ng banana doon sa turon latte. So, the thing is, nakatulong siya na i-enhance yung lasa ng latte. So, turon na turon, and at the same time, parang mag-feel mo yung summer kapag iniinom mo yung turon latte because it has a tropical sense of taste. Turon ang ating pag-uusapan, 10 over 10 din natin yan. Pangalawa, yung potato chips. Guys, sa lahat ng mga bumibili ng chichirya sa tindahan, sari-sari store, or mga groceries, nako, ihanda nyo ang mga kalooban nyo. Ipagpapalit ninyo yung mga usual na potato chips na binibili nyo. Kasi yung potato chips dito, it's cooked. Talagang niluto yung potato chips. And it gets the crispiness that we are looking for. Malutong na malutong yung lasa at talagang magugustuhan mo. Pwede ka pa nga mag-take out kung gugustuhin mo. So, potato chips na potato chips. Tapos, yung lasa niya, may pagka-organic. Then, mafe-feel mo rin yung natural taste ng potato dun sa potato chips na yun. So, kung potato chips na ko, ita 10 over 10
na din natin yan. Thank goodness, pwede ka rin pumili ng condiment na gusto mo, either with ketchup or mayo. The other one, yung kanilang creamy, spicy chicken. So, it's quite a big serving. Talagang mafe-feel mo na you are eating a good meal. So, very satisfying. Nakakabusog talaga yung food na yon. Mabigat siya sa tiyan in a way na nakakasatisfy yung hindi ka parang sinapak sa sikmura. Talagang mararamdaman mo or mafe-feel mo na kontentong-kontento ka kapag kumain ka. Yung pagka-overpower ng spiciness niya, mararamdaman mo na lang yon sa last few bites ng kain mo ng creamy spicy chicken na yun. So kung i-rate ko siya, ita 10 over 10 natin siya. So overall, 10 over 10 tayo sa Altitude Craft Coffee. So ayan mga ladies and mga gentlemen, so dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. So kung gusto niyo pong bisitahin ang Altitude Craft Coffee, you may visit din here in Tagaytay Diversion Road dito sa Barangay Kaybagal. Actually, malapit lang siya sa Shakey's, sa branch ng Shakey's dito. Then, dun sa mga malalapit naman sa Silang, meron din po silang branch sa Barangay Pasong Langka, Silang Cavite. So, according sa staff dito at saka sa management, iba yung menu na ino-offer nila doon. So, titingnan natin yan in our future vlog. So, pupuntahan natin yung Pasong Langka branch very soon. Dito na nagtatapos ang ating vlog for today. So, I'll stay you posted on our socials. Like, comment, subscribe. Adios mga kapatid and kita-kits on the next vlog.